kalooban mo. Pastor, ang pera naman ng Diyos, ang kalooban sa kanila, tapos sa atin, hindi po yun ang issue dun. Hindi po yun, saan natin gagawin paano ka? How did they start everything and how did they continue? So, ganun po. Sa atin, it's the same thing. Okay, sa atin, it's the same thing. So, alam ni Jacob si kanyang gusto, kinangakawin ng Panginoon. So, mga kapatid, kung nilalangin tayo, may pangako na niya sa atin. Meron ba? Just keep you hold on to that. Ano yung pangako na niya? Panginoon sinabi mo. Sinabi mo sa iyong salita. It has to be in the proper context. When we ask God for something, we need to ask God for something that we really wanted. So, ano talaga gusto mo? Tingin mo. Sabi natin, huwag kang nagpapakyut, huwag kang nagpapahingin. Be bold enough to ask God for something that will please you and be and glorify you. You have to ask. Panginoon, palitan mo na po ito. Panginoon, ito po. Panginoon, ito po. Siya naman ang bibigay, hindi naman ito. Hihingi ka lang naman, hindi naman ito maghanap. Kung ikaw maghanap, kung ikaw magpupunta, kung ikaw magpupunyagi, huwag ka na humingi, kasi ikaw ay pala gumagawa. Sige, Pastor, hihingi ako, suko na lang ako, hindi po. Hihingi ka tapos you give from the life until God granted you your trust. Give it, in time you give it. Except for 1 James 4:3, selfishness. Humingi sa Jesus, humingi kayo hindi tumatanggap. Sorry, hindi kayo tumatanggap kasi hindi kayo humingi. Pero sa Tiago sabi niya, humingi kayo pero hindi kayo tumatanggap. Kasi humingi kayo ayon sa inyong sarili kayabangan. Kakabitin niyo sa inyong pagiging masal. Pangalawa, yung kay Solomon, if you want to take it from any person, Proverbs 13, 8-9. It is always in the context of the fear of God. Huwag masyadong mayaman, baka makalimutan kita. Huwag naman maghirap, baka masumpa kita. Bigyan mo lang po ako ng pagkain sa araw-araw. That what is living. Basta huwag na akong palampatin. Ano po yun? Huwag mo akong palampatin sa pangaligaan ko. What do I need every day? Give it to me. I need a car, bro. Sabi niya. That is so much. So, parang po, parang na, Jojo chapter 1 verse 1. Kaya pala hindi tayo ganun. Although we're being blessed on a daily basis. No? May damit tayo, may kinakain tayo, nag-exercise tayo araw-araw. Kaya pala hindi ganun. Hindi pala natin hinihingi. Well, consistent na Bible. Hindi ka tumatanggap kasi hindi ka humihingi. Or, hindi ka tumatanggap kasi nahihiya ka humihingi. Pero pala you have to be bold enough to ask that. Keep falsehood and lies from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you, and say, praise the Lord. Totoo nga po, di ba? Minsan yung isang tao may sakit, ang lapit sa Diyos. Pag gumaling na, wala. Yung isang tao na kailangan ng pananalapi, ang lapit sa Diyos. Pag nagkaroon na, nakakalimutan. Diba? Yung mga kwento, ba't ka naiwan? Wala mag-aalaga sa baboy. Diba? Ba't ka naiwan? Wala magbabantay sa negosyo mo. Ayaw mo sa bantay ka. Bentahan mo lahat na may 666 sa ulo. Hinabago mo customer. Hindi na mag-deliver sa'yo. Saan. Lumana ka pero it still works. Pag daw ko na iman, kaya tinignan mo, baka nag-technique. Pag naiwan, ang isa man sa akin, isa lang yung bibigin. Kahit ano mangyari, huwag kayo magpapatak. Yung sa akin, huwag kang magpapatak. Di ba yung mapugot ng ulo? Basta, hindi naman nila nag-bibigyan, pugot ulo sa katatak. Kaya mabuti sana ang gilutin. Ano yung gilutin? Pinapakala yung blade na ang bigat-bigat, tapos gagawin mo yung ulo mo. Pag isang lang mamaya ka, nagbawas sa ulo. Tapos putol na yung ulo mo. Okay na, pag putol ng ulo mo, kita-kita na tayo sa dahil. E kaso kung kada dipin sa'yo, ano, yun ang sales hindi. Dahil isang pudit na ng blade sa leg mo, kung iwanan ka ulit. At sa bargado ka, ano, hindi. Dahil ako, ayaw din sa lahat, kita mo pupula ako ng isang beses. Alam nyo naman, natapa kayo.
nagsasabi ng tao, hindi naman siya. Lahat alaman para sa Panginoon, kaya lang kami gano'n. Isa na ako gano'n. Nung yung bago-bago kami, sabi, bubog daw, di ba? Masakit po yun. Ibalita na ako po. So, ganun po yun, Lord, just what is enough? Giving neither. In other words, it will not cause us to forget the Lord or hinder us from honoring Him in our lives. The blessing that God has given us will not hinder us from further knowing God, growing in the knowledge of God, worshiping Him in the beauty of His holiness. Diba? Meron tayong, mamasahan tayo ng pedika. Napagpala tayo ito sa naging tricycle. Napagpala pa rin, naging PUJ. Aba, yung maging taxi kahit linggo, hindi ka na rin umate. O kaya, pag nakasawa, kaatin na linggo, pero yung taxi mo, bibiyahe pa rin. Kasi pastor ako, nilulubel yun. So, ibig sabihin, hindi mo rin na-entra sa kanila. Ito yung nahanap rin sa Panginoon eh. Napakahalaga po ng Sabat sa Panginoon. It is the only perpetual covenant, sign the covenant we had with God. So long as there is Sabat, there is God. Sabat will cease on earth when Jesus comes. Kasi wala na yung pag-usap. But then habang may araw ng Panginoon, mayroong Diyos na tinitingala ka, mayroong Diyos na pinakaranalan. You honor Him by not working. You give Him glory by His provisions to you. That is your Sabbath. Ephesians 3:20. Now freedom is able to do exceeding abundantly of all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Ask that your joy may be full, but only according to the power that worketh, never against. Everything beyond you could ask or even imagine, but always in accordance with the power. Dapat kalooban ng walang Espiritu. The power that worketh in us, it has to be in accordance with it. Kaya nga po, di ba sabi natin, kahit na anong maling panalangin ang iusan mo sa Panginoon, lakiman mo pa ng lahat ng alay at lahat ng sakripisyo, hindi bibigyan. Kasi laban yun sa Espiritong naninirahan sa iyo. Dapat ang panalangin ko ay ayon sa kalooban ng Espiritu na naninirahan sa akin. Ang banal na Espiritu ay nakatrono sa aking puso. So yung kalooban niya, pag yun ang hiningi ko, ayon sa kanyang kalooban, ibibigay. Pag yung sakyan ng kita ko ay hiningi ko, hindi dahil sa inggit, hindi dahil sa pagyayabang, hindi pwedeng hindi ibibigay sa akin ng Diyos. Pero pag hiningi yun, ayon sa kayabangan at pagmamayabang, kahit may pan-down na ako, isipin mo wala. Hindi ka naman. It has to be in accordance with the power that worketh in me. Let us all ask, cry in us for extreme blessings. But if it is difficult or impossible, then answers could only be according to God. Second, say we can extremely bless others as well. We ask, but we do not challenge God or test Him. Tayo po'y humihingi, hindi mahamon. Humingi tayo na extreme. Pastor, ang kita ko lang, minimum, 350 a day. Tapos ganito ba yung mga kaltas? Paano ko yayaman? Yun nga eh, pag himaman ka, sino nagpayaman sa'yo? Loko, tama. Tama, pinagpala ng kapiligan mo. Mahaba ng kita. Pagka ko yung posible, nagbawa cancer ako. Tapos, Lord, kunin mo na ako. Talaga, tukunin ka na. Pagka tuwilin ka na, mabait na mga kausap mo. Lord, ganito, ganyan. Pag gumaling yung cancer, sabi ng doktor, hindi ko kawaya ang sitwasyon. Pag yumaman o pinagpala yung isang tao, minimum ang sweldo, ang Diyos na pinagpala. So, we ask that extreme blessing, so we accord God the answer. Second, so we can extremely bless others as well. Kung kaya mo tumulong kanina sa 10 piso na, ngayon baka kaya mo tumulong ng 20 pesos, baka 30, baka 40, baka 50. Baka this time, because God has enormously blessed me, I can extend assistance up to 100 pesos. I can, because God extremely blessed me. So, with those two things, you need to ask God. But again, you have to ask, not challenge. Hihingi,